Hello once again, Mr. Dogo Style TV, mga kadogo. Okay, meron po akong importanteng itatopic about sa ating mga alagang mingming, mga pusa. Ito po ay according sa experience ko ever since na mag-breed ako ng mga alaga akong pusa. Ang dami ko na po naalagaan. Para po sa kaalaman po ninyo, mas nauna ako mag-alaga ng pusa kesa mag-alaga ng mga aso. What I mean is, mas nauna ako mag-breed ng mga imported cat kesa sa mag-breed ng imported dogs. Kaya yung na-experience ko sa pag-aalaga ng pusa, ito po, i-share ko po sa inyo. Mostly sa problema ko po sa pusa is UTI. Ilan na po ang pusa kong namatay sa UTI, yung chronic infection talaga na, I don't know kung anong terminology doon, ano? So, nakalimutan ko na. Yung severe infection sa kanilang urine, sa ihi po. Pansinin po natin, yung mga alaga natin, ang papanghi pag umihi kumpara sa mga aso. Bakit po kaya ang papanghi ng ihi nila? So, pag mapanghi kasi, mga kadogo, ito ang realidad. Pag sobra-sobrang panghi, ibig sabihin, kung hindi meron sila UTI, papunta na sa UTI kasi sobrang panghi. Di ba? Alam niyo ba kung anong nagiging cause ng ilang bay namatay sa aso ko ng UTI na yan? Na severe UTI? Dahil po ang mga pusa hindi marunong, hindi mahilig uminom ng tubig. Para sa aso, uhawin po ang aso. Lalo na sa Siberian, gusto pa nga niya malamig. At mahilig pa sila sa tubig, maglaro. Ang pusa kasi mahirap talagang painumin. Hindi mo ma-post sa true silent painumin niya, agatin tayo. Kaya prone na prone po sila sa infection, sa ihi, dahil hindi sila talaga mahilig mag-iinom. And mostly sa nakikita ko, sa mga nag-aalaga po, hindi po sila nagbababad ng tubig sa mga alaga natin pusa. Ngayon, kung meron naman po ako nakitang tubig sa mga cage ng iba nating kaibigang nag-aalaga ng pusa, marumi naman yung tubig na halos hindi naman nila pinapalitan. Remember po, ang pusa, painumin nila marumi, or may kulay, or meron nakalutang hindi iinom. Napakasela ng pusa pagdating sa tubig. Gusto niyan malinis, gusto niyan clear. Tingnan niyo, i-observe niyo, pag konting dumi sa tubig, hindi nila iinumin. Kaya dapat lagi po tayong may naka-stock na tubig. Kasi ganito simple po. Hindi na po sila mahilig uminom. Tapos wala pang stock sa tubig, sa cage nila. So, paano kung gusto nilang uminom, bihira na nga sila uminom gusto na nila, yun na yun, gusto na nila. So, wala pang tubig. Mauwi na yun mga kadogo sa infection kasi hindi na nakakainom halos. Tsaka isa pa, hindi lang dahil sa tubig na kukuha ang infection ng ihi ng pusa. Napaka-prone nila Huwag na huwag po tayo magpapakain ng maalat sa pusa. Yung haluan natin ng mga ulam na maraming alat, toyo, ganyan. Kasi bakit ko sinabi yun na huwag natin papakainin o hahaluan yung mga cat food nila ng mga ulam na maalat? Kasi nga, hindi sila mahilig uminom ng tubig. Tapos papakainin pa natin ng maalat. Ako, alam niyo na kung ano ibig sabihin. Kaya napaka-prone ng pusa sa urine infection. Nagkaka-UTI sila. Dahil sa hindi talaga sila ganun kalakas uminom ng tubig. Kaya ang remedy po doon, mag-stock po tayo lagi ng tubig sa kulungan. Para pag yung time na gusto nila uminom, may maiinom sila. And, yan po may end lagi pong malinis ang tubig. Para pag gusto nila uminom at nakita nila malinis, inom yan Pero pag gusto nila uminom at hindi malinis, parang may kulay-kulay, may dumi-dumi, hindi umiinom talaga. Kaya dapat laging malinis. Maging responsible po tayo sa ating mga alaga. Kasi ang pusa, mostly ang kinamamatay talaga is UTI. Nagiging severe UTI. Yung infection nagiging severe. Kasi hindi talaga sila mahilig sa tubig. Tapos sasamahan niyo pa ng anak. Kaya wala na, tegi talaga. Dahil ako na-experience kaya nung ako yung mga beginner pa. Ang dami ko namatay na pusa. Pero hindi naman sabay-sabay yun, So, ganun binababaran ko na nga ng tubig nadadali pa ako sa UTI kasi nga hindi talaga sila malakas inom. Yun talaga nagiging sakit ng pusa. Yun ang problema. Ngayon, pansinin nyo nga, dahil sabi ko kanina, yung una-una kong part ng vlog, pag umihi ang pusa, ikumpara nyo sa ihi ng aso, mas ang panghi-panghi ng pusa ay konti ng ihi kasi nga hindi sila mahilig sa tubig. Parang ang tao,
Huwag kang uminom ng tubig, tapos umihi ka, di ba? Ang dilaw-dilaw, tapos ang panghi-panghi, iwanan mo sa CR ang panghi. Kasi nga, concentrated yung ihi, naipon talaga dun sa lagayan ng ihi, part ng katawan natin. So, iihi natin, ang tapang-tapang na. Kasi nga, hindi tayo uminom ng tubig, tapos inihi pa natin, in-stock lang natin, tapos inihi pa natin. Ganun din ang pusa. Hindi na sila mahilig uminom, tapos pag umihi pa, wala na, di ba? Ang panghi-panghi na. Kaya dapat lagi po tayo may stock. Yun lang, nakikita ko remedy doon, lagi tayo may stock. Para hindi na po umabot sa mas malalang kondisyon. Baka po pag nagkaroon ng problema, nagastos na po yun. So yun po ang purpose ng vlog nito, makiiwas tayo sa paglala ng kanilang UTI. Kasi talagang prone po, promise prone po ang pusa sa UTI. Okay? So sa mga katlaber, sana may natutunan po kayo. Sana po maging responsible tayo sa ating mga alagang pusa. Dahil napaka-prone po talaga sa UTI ng mga alaga natin pusa. So yun lang po. Yun lang gusto kong paratingin sa ating mga katlaber. Kagaya ko, no? Mula kasi nung natutunan ko yung ganung sistema na pag-aralan ko at sa mga pagtatanong ko na rin sa mga kapwa ko cat breeder, talagang mahina naman talagang uminom ang ating mga pusa. Yun ginagawa ko, nagbababad na ako lagi ng malinis na tubig. Tapos nakikita ko na umiinom na, nalilesen yung burden ko na talagang mauwi sa UTI. Ang tagal ko lang may pusa, wala nang namamatay through UTI. Wala na po. Yung mga dating-dati ko lang, pero ito wala na. Kasi, yun nga, lagi na natin binababaran at iniiwas ko po sa pagkain na maalat. Meron nga pong cat food na may na halos pinagbabawal. Alam naman po natin kung ano, hindi ko sabihin yung brand. Popular siya na brand, pero maalat daw kaya parang hindi na pinakakain. Ako hindi ko na rin pinakain dahil yun ang sabi-sabi, so bakit ko pa susundin? Ang dami kong tinanungan, ang araw, ganun, so hindi na. Nag-ibang brand na ako ng cat food. Nagra-rice pa nga ako, tapos fish talaga, hinahalo ko. So, mas safe siya. Wala siyang alat. So, dito na lang mga cat lover. I hope may natutunan kayong konti. And I hope makapag-subscribe po kayo sa mga hindi nakasubscribe. And magpa-subscribe po tayo sa iba pang mga kaibigan natin para po lumaki po itong small channel natin. Okay? So, dito na lang po. From your Mr. No, Mr. TV. Have a nice day. Good night po sa atin lahat, mga cat lover. Thank you for watching.